Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang gulong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiyakan, mga mahal nila sa buhay di nagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-isa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi, huli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay bang handa ka na sa isang kisap mata? The Miracle Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan. Sumapit na naman tayo sa ating pinakahihintay na espiritual na programa, ang Jesus Miracle Hour, na pinangungunahan ng kagalang-galang na Evangelista Wilda Estrada Almeda. Ang bawat yugto ng programang Jesus Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting nakapagpapasigla sa mga nanglulupaypay na puso, mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya, at higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng ating mangangaral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa, Jesus Miracle Hour. Sa mapagpalang oras sa lahat po natin minamahal ng mga kababayan, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po sa abroad. Sa ating pong banal na gawain dito po sa Pangkarla Union Outreach Station.
Wednesday, 1 to 5 p.m. Hindi po tayo mag-umpisa ng alas 12 ng tanghali at tapos po tayo alas 4 dahil nag-adjust po tayo ng oras. At yung mag-araw po ng Biyernes, alas 9 ang gabi hanggang alas 4 po ng umaga. Araw po ng Sabado at pag-araw po ng Linggo ang ating gawain ay nag-umpisa po tayo alas 10 ng umaga at tapos po tayo alas 4 ng hapon. Yan po ang ating mga gawain Wednesday, Friday, and Sunday dito po sa Bangka Outreach Station. Magandang oras sa lahat ng ating naman ng mga kababayan at sa lahat po ng ating minamahal na mga dinidiliw, taga-subaybay. Ating programang Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Purihin ang ating pinakamahal sa hallelujah, sa kanyang kagandahang loob at kabutihan na ating pong na natatanggap. Sabi nga ng mga awit 86, versikulo 12, purihin kita o Panginoon kong Diyos ng aking buong puso at luluwalatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Yan po ay nasa mga awit 86, versikulo 12. Pupurihin kita o Panginoon kong Diyos ng aking buong puso at luluwalatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Hallelujah. Kaya dearest Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tayo po muna dati magkaisang manalangin para po sa ating banal na gawain sa pakikinig at panonood nyo po sa ating programa. Opo, pinakamamahal na Panginoon, salamat po muli sa gabay at patnubay mo sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, mga kapatiran namin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa panguna at pangkalahat ng panalangin po namin, mahal na Pastor Evangelist, sampu na Beloved Almeida Children, abang lingkod, pagpalain mo po lahat ng aming mga kababayan na sumusubaybay sa banal na gawain ito, mahal na Panginoon, at sa turo at aral ng aming Beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina si Almeida na hindi namin makakalimutan. Pagpalain mo po kaming lahat sa oras na ito, pinakamamahal na Jesus, na maabot namin ang lahat ng mga kapatiran at kanilang mga pangailangan ay sama-sama naming idudulog sa iyong throne ng biyaya. Pagpalain mo po kaming lahat sa makapangyariang pangalan ni Jesus at sa pakilig ng mensahe ng kaligtasan na dadali ng aming mahal na Evangelista Willie Estrada Almeida, ang huling propeta, aming mahal na pastor. Pagpalain mo lahat ang aming minamahal na mga kababayan sa mga turo at aral ng tunay na lingkod ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo patuloy. At for prayer and counseling, mga kapatid ko, tumawag po kayo sa bilang ng ating mga cellphone number sa 0918-746-4653. Ito po ay 0918-746-4653. Yan po ang ating cellphone number, mga kapatid ko. Hallelujah. Na pwede at maging doon sa ating pong 98160-830. Kayo po mag-text o tumawag kung kayo po may mga pangailangan para sa ating pong gawain. Nawa maabot po namin kayo lahat, minamahal na mga kababayan, makapatiran. Hallelujah. At tayo po'y magbigay muna ng isang papuri muli para sa ating pinakamamahal na Jesus sa ating programang Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Ilapit mo sa akin. Sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sabayan po natin ang awiting ito na papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagsamot ko sa'yo, tu'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Awit kong ito, ikaw ay sabahin. Bawat oras ng aking
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Magandang oras, magandang gabi sa ating pumahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, Beloved Almeda Children, at sa turo at aral ng ating Beloved Mama Dear Assistant Pastor, din na si Almeda. Patuloy po tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat tayo po'y abot ng panalangin ng tunay na lingkod ng Diyos, ang ating mahal na Evangelist Willie Estrada Almeda. Sa lahat po ng mga prayer requests, unspoken prayer requests ng ating mga kapatiran, kayo po'y umasa sapagkat meron tugon ng Diyos. Hallelujah. Lagi po tayong umasa na tayo po'y tutugunin ng ating pinakamamahal na Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kapatiran, ng ating banal na gawain, hallelujah, na kung saan ako po na isa sa naging manggagawa ng ministeryong ito ay nasave po noong 1978. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ngayon po ay 42 years na ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon at ang edad ko po ay 60 years old na. Ang ating pinakamamahal na Jesus, 18 years old lang po ako nung makakilala sa ating mahal na Panginoon. Sa maraming bisyo na ako po'y nasadlak sa bisyo ng pagsusugal. Hindi lamang po ako naging sugarol, nagkaroon po ako ng pasugalan, nagkaroon po ako ng bukis ng high alive, bukis ng karera, nagkaroon po ako ng pabingo, palakinain sa aming tahanan, dyan po sa Caloocan City at dyan po sa Novaliches, sa barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City. Kung saan, sa barkada, ako po hindi mahuhuli dahil nandyan po ang aking mga barkada, mga drug addict, mga lasenggo, mga holdupper, mga magnanakaw, mga gumagawa ng di mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng mayroon din akong oras sa Diyos, nagsisimba ako sa Quiapo, sa Baclaran, at minsan nandyan po ako sa grotto, nagpipinitensya pag-araw po ng mahal na araw. Ngunit hindi po na bago ang aking buhay. Nagkaroon po ako ng maraming bisyo, terribling bisyo, na bumalot sa aking katawan. At sa barkada, talagang wala akong masasabi kundi talagang nalulung ako sa bisyo, sa paggawa ng kasalanan. Ngunit nung ako po'y nagkaroon ng sakit, nagkaroon po ng acute ulcer, acute appendicitis, sa Chinese General Hospital. Ito po ay 1978, nung ako po yung nag-aaral. Hallelujah, dahil 1978 ko po nakilala mahal na Panginoon, December 28 po, 1978. Aral po ako na mayroong karamdaman, tinitiis ko ang aking karamdaman, at isang araw po na sinumpong ako sa eskwelahan, doon na nalaman ng aking professor, ng aking teacher, na ako po ay may grabe ng karamdaman. Kaya tinakbo nila ako sa Chinese General Hospital, Manila, Quezon City. At ang katabi po niyan ay North Cemetery. Talagang ako po ay siguro mga ilang beses na ako po ay nagpapa-check up, nagpapa-hospital. Talagang po ako ng gamot. Pero pag uwi ko ng Novaliches, sa Uyo, wala pa rin po. Nandun ang pagbili ng gamot, araw-araw, kaya hindi ko malaman kung ako po'y gagaling. Hanggang sa isang araw, sabihin na po ng doktor sa akin na talagang immediate operation na. Dahil butas-butas na po ang aking bituka. At sabi ng doktor, kailangan ma-operahan po ako dahil yung bituka ko ay malala na. At ito po ay tatanggalin yung butas-butas at papalitan po ng goma. At yung aking appendicitis ay puputok na po, kaya sabi, mamili ako kung alin ang uunahin nilang operahin. Yung appendicitis po ba o yung aking pong ulcer. Yung mga panahon na yun, takot po tayo sa gamot, sa ospital, sa medisina, sa operasyon. Talagang sa kabila na ako po may bisyo. Pag bisyo kasi talagang hindi mo papansinin yung katawan mo eh. Hindi mo papansin yung kalagayan mo eh.
Kaya talagang nag-isip na po ako kung anong magiging kalagayan ko. Sabi ng doktor, kailangan immediate operation na. Dahil ako ma-offer, mamamatay po ako ng maaga. Sa akin yan, hanggang 1980 lang ang aking buhay na itatagal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon Jesus dahil 1978 nga po, nakilala ko ang mahal na Panginoon at sa panalangin po natin mahal na Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, turo at aral ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina si Almeda. Ako po'y dumadalo doon sa Orduha, sa lugar na pinagdausan ng ating gawain, hanggang sa ako po'y umuwi sa Sauyo. Lagi po yan, umaaten, hanggang sa dyan po, nagkaroon ng Bible study, dyan po sa lugar namin sa Sauyo, kapitbahay po namin, yung pinagdadausan ng Bible study, doon na. Nagpakainit ako na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po ako sa kalooban ng mahal na Panginoon. At namalayan ko na lamang po na ako'y nabautismohan na sa tubig sa pangalan ni Jesus. At unti-unti po na ako'y pinagaling ng mahal na Panginoon sa aking karamdamang ulcer at appendicitis. Kaya hindi po ako nagpa-opera. Hindi po ako na-operahan noong 1978. Yung 1980 na itatagal na aking buhay, ako po'y pinagpala dahil ngayon po ay 2020 na. Kaya kumbaga salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus sapagkat dinugtungan ng Diyos ang aking buhay. Binigyan ako ng kalakasan, nagkaroon ako ng pamilya. Dahil dati single lamang po ako na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng pamilya. Nagkaroon po ako ng 9 na anak, 5 babae at 4 na lalaki. At sa panahon na ito na 2020, ako po ay pinagpala ng mahal na Panginoon sapagkat meron na po akong 15 apo. Imagine, ako po ay single lang nung naglingkod sa mahal na Panginoon, 18 years old. Pero ngayon, sama-sama ko po ang aking pamilya, aking mga manugang, aking mga apo. Sama-sama po kami naglilingkod sa mahal na Panginoon at lahat po ng aming mga pangailangan ay pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating gawain, talagang nakita ko na nagamit ako ng mahal na Panginoon, naging preacher, hanggang sa talagang na-assign sa iba't ibang lugar ng Diyos. Talagang pinagmamalaki ko ang mahal na Panginoon, talagang pinapangaral natin ng buong katotohanan na ating nalaman sa bibig ng ating mahal na pastor, bibig ng ating Mama Dear, Assistant Pastor Lina si Almeda, sa kanilang mga binabanggit. Tayo po'y maglingkod sa ating mahal na Jesus. Magpahalaga tayo sa ating mga paglilingkod sa ating mahal na Jesus. Kaya bumilang po ng taon na ako po'y nandito sa gawain ito. At kasama ko pong aking sa madaling salita, mga kapatid ko, pinagaling noon, binago ang aking buhay, inalis ang aking bisyo ng pagsusugal, inalis ang aking pagiging barkadero, na kung saan napakarami kong barkada sa Blumentritt, napakarami kong barkada sa La Loma. Ngunit ako'y naglingkod sa mahal na Panginoon. Talagang wala po akong ginawa kundi sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nag-stay po ako ng Novaliches hanggang sa ako po nag-worker. At ngayon, nandito sa mga probinsya na nangangaral ng salita ng Diyos para ipaabot natin sa ating mga kababayan ang napaka-importante na tayo po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang kaligtasan ay napakahalaga. Kaya sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear, ating mahal na pastor, sa mga beloved Almeda children ngayon, ay talaga masasabi ko na mapagpala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mahabagin ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa ating buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, gagaling ka na, magbabago, pagpapalain, higit sa lahat, matitiyak mo na ikaw ay magmamana ng buhay na wala hanggan. Dahil ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay tumutugon sa panalangin. At sabi po ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, kagandang loob na aking po natanggap, pati ang aking pamilya. Lahat po kami ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya kumbaga sa buhay nating taglay ngayon, pag wala tayo sa mahal na Panginoon, lalo na po ngayong panahon na ito na pandemya, pag wala tayo sa ating mahal na Jesus, ano lang po ang mangyayari sa atin.
Kaya kailangan natin pakinggan ang salita ng Diyos sa ating banal na gawain, sa ating mga kapatiran, mga loved ones nyo po, pilit nyo pong yayain sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang buong papuri at pagpapasalamat, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalaking Jesus po lamang. Purihin ng Diyos, hallelujah, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kabutihan. Wala po kong mababanggit kundi ang maglingkod sa Diyos. Masarap maglingkod sa ating pinakamamalaking Jesus. May pagsubok, may pagpapala, o anumang bagay na darating sa buhay ng isang Kristiyano, lagi siyang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. O give thanks unto the Lord for His mercy from the rising of the sun until its going down, the name of the Lord shall be praised. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Jesus ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba at pagdakila. Tanging sa ating pinakamamahal na Jesus lang. Salamat po sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid ko. Huwag niyo pong kalimutan sa ating gawain dito po sa Bangar La Union Outreach Station. Araw po ng Merkoles, alas 12 po ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, overnight prayer natin, dito po alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 po ng umaga ng Sabado. At kapag araw po ng Linggo, ito po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon, pag araw po ng Linggo. At lubin po ng ating mahal na Jesus this coming Sunday. Ito po ay September 27, Holy Supper po natin, gaganapin po natin dito sa Bangar Pastoral House Chapel. Kaya kayo po ay pwede pong tumawag at mag-text sa ating pong cellphone number sa 0929-816-0830. 0929-816-0830. 0929-816-0830. Huwag niyo pong kalimutan yan. At ito po sa 0918-746-4653. 0918-746-4653. Kayo po mag-text at tumawag kung meron po kayong mga pangailangan sa pangunang panalangin po natin mga pastor, Evangelist Willis Radal Meda, the prayer of the righteous man, availeth much, sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear at sa mga beloved Almeida children. Sama-sama po tayo na magkaisa na manalangin sa ating mahal na Jesus, sa Diyos ay walang imposible. Sa ating pagpapatuloy, bago po tayo makinig na mensahe ng kaligtasan, nadadalhin po na ating mahal na pastor, Evangelist Willis Radal Meda, the end-time prophet of our loving God. Makinig po muna tayo ng isang papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manali ng lubos. Ang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na walang imposible sa Diyos. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman? Magagawa niyang lunasan, walang imposible sa Diyos.
Amen. Praise the Lord. Puring po ating pinakamamalaman Jesus. Napakinggan po natin ang papuring awitin na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang imposible sa Diyos. Kaya anuman po ang ating mga pangailangan, kahilingan, yan po ay sama-sama nating palaging idudulog sa ating mahal na Panginoon Jesus sa ating pong pagkakaisang pananalangin. At sa oras ito mga kapatid ko at sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay sa ating banal na gawain Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God and sharing the love of God. Pakinggan po natin ngayon, hallelujah, ang mensahe ng Diyos, hallelujah, na dadalhin po sa atin na ating malabangilista with this Israel Almeida, the end-time prophet of our loving God, Wilde E. Almeida. Lord. My dear fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of our dearest Jesus, I bless thee, O Lord. Touch my dearest fellow countrymen. Let them understand that we are thy messengers to convey thy message of love and power and blessings. Healing of incurable sickness and diseases. Solutions to heart-breaking problems. To all Christians involved by the Spirit of the living God, they have power to tread with serpents and scorpions and over the powers of the enemy, and nothing shall by it means hurt them. For the kingdom of God is not in word but in power. Father, as I pray in Jesus' name, help them for thy message and bind the power back as Katalan Bilban just of them in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. This time, this little countrymen with all the signs and the wonders and the miracles and blessings that everybody will receive and those who believe. They have testimonies, very convincing, that only God could do it. They testified about the miracle of healing, solutions to the heart-breaking problems, protection from hood-uppers, kidnappers, and rapists, from killers and murderers. They testified with all sincerity, with all gusto and enthusiasm, to prove beyond any shadow of doubt that it's real. It came from God, our loving God, a powerful God, an answering God. For God is not dead, it's a living God. Buhay ang Diyos, tumutugon sa panalangin. May preba, may rinsya, may kabutihan. Na ngayon dapat malalaman ng lahat, pinamahal, na ang nagpapahayag ng kabutihan, ng pag-ibig ng Diyos na magkapangyarihan ay dalang pagpapala. Pagpapalayan ang lahat nakikinig at nakapaniwala na hindi lamang salita ang naniwala dumadalo sa mga congregations na hindi pinagpapala, walang kabutihan, hindi naluta sa mga problema nila, hindi nagbabago mga galing nila, may mga kayo nagpapadaya sa hanapin ng katotohanan upang kayo mapalaya sa kabilang diablo, matanggap ang kalutasan sa mga problema, prima at evidensya na kayo nasa katotohanan at Kristiyanong tunay na magpana ng buhay na walang hanggan. Huwag magpadaya. Sa Biblia ay punong-puno ng pag-asa, ng pagpapala, ng pangako, ng kapangyarihan. Walang makatalong timuni sa iyo kay anak ng Diyos. Ay, makapangyarihang Diyos, sino makatalo sa iyo? Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Marami nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. Ngunit wala kang kabutihan makukuha
Sa kabila ay kapahamakan. May nagtuturo na tatlong person ng Diyos, wala ka makukuha. Lahat ay heartbreaking problems. Sa dulo ay kamatayan sa karagat na katangapoy. Yan po ay nasa Biblia lahat, minamahal. Antabayan ninyo, minamahal. Pakinggan ninyo mga sitas dito, minamahal, ay napakalaga ito. Sinabi Job 13, chapter 13, verse 7 up to 10. Isipin mo lamang na tatlong persona, mga persona ng Diyos. Ikaw ay sinabi dito ng Biblia, you are wicked, you are a liar. Isipin mo lang, ha? Lalo na ituturo mo, minamahal. No wonder, kapag ikaw'y niniwala na tatlong persona ng Diyos, tumawag ka sa Kanya, hindi ka digin kailanman tumanda ka na. Kung sa mga bagay na malaliit, katulad ng papagaling ng karamdaman, umaasa ka pa sa mga medisina. Ang ibig sabihin, wala kang Diyos, walang tumutugon sa iyong panalangin dahil umasa ka pa sa medisina. Sa mga umasa sa Diyos sa katotohanan, hindi na kailangan ng medisina dahil ang manggagamot nila ay si Kristo ang Diyos na buhay. Wala nang bayad, hindi ka malulugi, hindi ka madadaya. Yan ay patunay na ikaw ay Kristiyanong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Job chapter 13 verse 7 up to 10. Will you accept His person? Singular. Tanggapin mo kanyang persona? He will reprove you. If you do secretly accept. Kung sabihin pa naman natin na ang malapag Jesus ay gadisan, malaking kamalian magpapahamak sa atin lahat kung ating pananiwala ito. John 8:24 sinabi, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. You shall die in your sins. I am He, ibig sabihin, Isaiah 43 verse 10 and 11. Can you read it? Minamahal, use your logic, your correct thinking. Isipin po natin, minamahal. Jesus Christ became a son 2,000 years ago. Amen? But here, in the wheel of prophecy, more than 200 scriptures to prove that Jesus Christ created the heavens and the earth. Amen! Hallelujah! Siya ang gumawa ng langit at lupa! Siya ang umpisa. He was born in Bethlehem 2,000 years ago. Naniwala tayo sa Diyos. But there is only but one God, God the Father. Amen? Amen. Praise the Lord. But in John chapter 1, verse 14, the Word became flesh. Verse 10, the Word created the heavens and the earth. Ang Verbo siyang gumawa ng langit at lupa. Ang Verbo na Diyos ay nakatawang tao. Verse 14. Kaya minamahal, no doubt, Jesus Christ as man, Son of God. Jesus Christ as God, He is God, the Father, the Creator of the universe. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit, minamahal, napakalaga nito. Dahil kapag hindi mo 100% mapanulaan ng Panginoon Jesus ang Diyos na katawang tao, sa iyong panalangin, mabuti kung mayroon 10% sa katotohanan. Sa amin, 100% ang aming mapanalangin ng Panginoon. Grabe ang manifestation. Terrific! God's manifestation in my life, in our lives, so terrific. So awesome. So convincing and so real. That's why I'm not afraid of anyone, even nations, communist nations attack me. I am sure I can defeat them. In the name of Jesus, I can arrest them all. Even terrorists, I can arrest them all. In the name of Jesus, by the power of the living God. To convince the entire world that God is real, God is power to become His Son of God,
is to become a powerful son of God, a Christian indwelt by the Spirit of the living God. Hallelujah! Praise the Lord! It's empowered to become. If it's true that there are aliens in outer space, millions of them, I'll never doubt I can arrest them all in the name of Jesus. Hundreds of billions of alien soldiers, I can arrest them all in the name of Jesus. The blind will be able to see. Yes. Just a few seconds. Prayer of ours, we pray to homosexuals. They become normal. Yes, amen. The lesbians, they become normal. Yes. The NPS became Christians. They are converted to Christianity. Immediately, when they attend, they are converted to Christianity. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, glory! Killers and murderers, they become Christ-like if they listen to the gospel and attend the services. You can see the goodness of the Lord, His mighty power. You can see that He is a loving God, an living God. Buhay na Diyos, a living God. Hindi patay, hindi silinto, hindi bato. May kabuti kang makukuha, may pagpapala, tumutugon sa panalangin. Because He's an living God, tumutugon sa panalangin. Lutas ang paprobya mo, kanyang kaligayahan. Na ikaw'y magpapasalamat sa Kanya dahil natanggap mo ang pagpapala ng gagaling sa Kanya. Diyos na buhay. Napagabait ng Diyos pag nalalaman mo pagkaya sa katotohanan. You'll cry with tears of joy day and night as you worship the Lord until the experiencing sweetness of the love of Jesus. Hallelujah. Because we can prove it there in the Son of God. You are bound for heaven. You're a child of God once upon a time. You will in sin to perdition, for destruction in hell. But now, when you hear the gospel, the true gospel, the power of God unto salvation, you become a Christian with all the signs and the wonders that you will be very happy to serve the Lord day and night, praising Him. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kindly, read it. Juan Kapitulo 8, versikulo 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang siya ay mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Let us say, praise the Lord. Isaiah 43, verse 10 and 11. Early, beloved brother. From the book of Isaiah, chapter 43, verses 10 and 11. This saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside Praise the Lord! Makita po ninyo mahal sa Wheel of Prophecy mamaya, Jesus Christ is the Savior and Redeemer. God the Father, more than 200 scriptures. God the Father is the Redeemer and the Savior. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Paano maging gadisan? Isa lang ang Diyos. 1 Corinthians 8:6. To us, Christians in the truth, God the Father. Can you read it? Can you read it? Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Let me say, praise the Lord. Isa lang ang Ama, God the Father. God the Father is the only one true God. Jesus Christ ay tinatawag rin God the Father. Di ba? Mga teachers na kulang
sa panalangin, wala sa katotohanan, walang espiritu ng katotohanan, hindi maunawaan ang Biblia kahit binabasa na. Isaiah 9:6, makita mo, ang bata tinawag ay God the Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ was born in the manger. He's called the mighty God, wonderful, counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ is God the Father. Ayon sa Biblia. Kaya rin, our beloved brother Ernie Bascon. Isaiah Kapitulo 9, talatang 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Kung maniwala kang gadisan, doon ka babagsak sa home. Naniwala ka ng ibang persona. Sabi ng Biblia, you are wicked, you're a liar, impostor. Ay, paano akit sa langit ang wicked? Ang impostor. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Yung nagtuturo na si Kristo hindi Diyos, walang itinuturo kundi kapahamakan ng aking ginigilay ng mga kababayan. Si Kristo ay tao. Totoo na sa Biblia, si Kristo ay tao dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen! Praise the Lord! 1 Timothy 3:16, without controversy, wala nang pagdidebate, God was manifest in the flesh. God the Father, this only but one God, the only true God, God the Father, ay nagkatawang tao. Nakalagay sa Biblia eh. God, ang Diyos na isa, God the Father, ay bumaba ng katawang tao. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let's sabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya little bit. From the book of 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the word, received up into glory. Praise the Lord! Hallelujah! Kapag hindi ka maniwala ng malapang Isos ay Diyos, mamamatay ka, itapong ka sa likupain. Amen? Pag ang paniniwala mo, dahil nadaya ka ng mga false teachers, na mga hindi mga preacher ng Diyos, dahil ang preacher ng Diyos ay kasama ang Diyos sa mga Panginoon. Kasama. Paano mo lalaman kasama ang Diyos? Pag nandalag sa mga bulag, yung mga bulag, ang mga pilay lalakaw, magpapago mawala ang kitong. Ang magkaramdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi pa rin salita. Ano makukuha mo sa salita? Bakit tayo nagsasalita? Upang ating minamahal pagkababayan may karamdaman ay gagaling ang karamdaman nila, karamdaman na bunga ng kasalanan, upang ang masamang ugali, kung dapir kay dapir, repes, NPA, kapag natanggap si Kristo, magbabago, maging tunay ng Kristiyano, magbabana ng buhay ng langgay! Salita ka ng salita! Salita ka ng salita! Si Kristo ay tao lang! Si Kristo, tao sa Kristo! Tatawag Kristo ng Diyos! Kumusta nakikinig? Pinagpala ba? Dahil salita, pag salita ng manugad, ay magdadala ng pagpapala na gagaling sa langit! Pagpapala ng kapangyarihan! Hallelujah! Praise the Lord! Bakit ba tayo nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo? Tayo nagkukusada kung
pagkastos ng millions, tayo na sa TV, ano gayunin, upang ang tayo magtanggap magpapapala, kagaling karamdaman, magpapago, maging tunay ng Kristiyano, matanggap si Kristo, matanggap ang Espiritu ng Diyos, upang sila'y maging tunay ng Kristiyano, anak ng Diyos, nagmagpana ng buhay, nagkan, sinatuloy will become Christians by heart in the truth, and then submit in their life, their heart-breaking problems will be solved, marital problems will be solved, they will be armed, indwelt by the Spirit of the living God. Jesus will make me powerful against Satan, against Satanism. The love of Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hallelujah! Kaya nangarap ng Ebanghelyo upang nalatag tayo matanggap ang Espiritu ng Diyos upang magkaroon ka Panginoon laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Hindi ka natinag sa libigan pag mayroon ka ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, you can overcome the devil. You do not succumb to the whims and caprices of the devil. You are not overcome by holdovers, kidnappers, and rapists. Just shout in the name of Jesus, holdovers, kidnappers, and rapists, killers, and murderers, be possessed in Jesus' name. Hallelujah! Killers, and murderers, be possessed in Jesus' name. Yeah, possessed. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Glory to God. Nandiyan na sa Biblia, nakasulat yan. Anong Espiritu ng Diyos? Kapangyarihan. Pag dapit siya ng hold-up kidnapper, hindi magtagumpay. Ang makikita si Kristo nandiyan, ang Espiritu ng kapangyarihan. Hallelujah! When the Holy Ghost is come upon you, you have power to cast out demons. Kagating na ahas, baliwalang ahas sa'yo. Lason baliwalang sa'yo. Pala baliwalang sa'yo. Ang mga baliwalang pinta sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Anak ka ng Diyos, templo ng Diyos. Kristiyanong magmana ng buhay ng hanggang. Talunin ka ng Diablo. Hallelujah, preso na imposible. Anak ka ng Diyos, talunin ka ng Diablo. Imposible yan. Kapag anak ka ng Diyos, nandiyan na ang proteksyon. Ang mga anghel ng Diyos magpapantay sa'yo. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tingnan mo yung patuto ni Brother Relindo sa Tarlac. Mga Jeromite and PE, nagpapasama sa kanya na pupuntahan ako. Doon na lang, nakatumba na. Akala nila pagkakataon lang, linindol minsan. Pagbalik, ikalawa, akala na coincidence lang, pagkataon. Lumindol muli. Medyo natakot na sila, baka totoo. Sabi ng mga hindi, baka totoo. Ikatato, lumindol muli, nagatumba sila lahat. Kaya mo na arbalay. Nagulat sila, takot sila. Totoo! Hallelujah! Sabi pag may plano kami kay bisang may daming patayin, kami na napapahamak. Kaya naniwala sila kayo, kumpetido. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Yan, kayo lahat na maniniwala, matatanggap din yan bilang private ebidensya na kahit tagapagmano ng buhay ng hanggang Kristiyanong totoo, hindi Kristiyano-Kristiyanuhan, hindi anak-anakan, tunay na anak ng Diyos tagapagmano ng buhay ng hanggang ang Diyos may buhay, real sa buhay mo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pag bunaging Christian na totoo, hindi tiki na bunaging Christian, makita mo halos hindi na taga magkakasala. Magtataka ka. Sabi nila, bakit ang lusyang ito? Ang haba na buhok, pinagtatawanan. Hindi bali pagtatawanan ng mga taga sa libutan. Hindi bali pagtatawanan, sabihin, hindi ka na maganda. Nung araw, lipstick ka. Grabe, mapulang yung pisngi. Mapula dito, oh, pulang-pula. Lahat, halos naked na. Wala na, halos walang damit. Ang palday hanggang hita. Hita na lang. Sabi, bakit? Hindi nakikita ang hita mo. Dati nakikita. Pangit ka na ngayon ha. Sabihin mo, hindi bali pangit. Ako'y maganda sa langit. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan mo. May pastora kong nakita. Pastora ng nanawalang Gadi Father, Gadi Son, Gadi Holy Ghost. Nag-Bible study. Oh. Inong araw, sumasama para kita. Ako'y kritaryan eh.
sa Apostolic Christian. Hindi Juanes. Minimal kami po ay Trinitarians in manifestation. Ang God the Father, isang Diyos, God the Father, ay nag-manifest as Father, Son, and Holy Ghost. We are Trinitarians in manifestation, not in person. Biblical yan, minamahal. Biblical yan, nasa Biblia. Amen. Pagpasok namin, ang mahal na pastora ay dati rin Trinitarian. Ikaso nga, pag siya nagpantalon, kumakatay na kayong paa hanggang dito, baywang. Siya inabutan ng pantalon. Tanggal. Baka marumi lang, linabahan. Bagong laba, bagong plansa, sinuot uli. Aba, kumati na naman. Tinanggal uli, linabahan uli. Sinuot, kumati na naman. Ngayon, nangusap ang mga Panginoon. Iyan ay karumal-dumal sa iyo, anak ko. Karumal-dumal. Tinanggal, hindi na nagpatalon, dahil sinabi sa Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapatalon ng babae, karumal-dumal sa Diyos. Revelation 21 verse 8, ang karumal-dumal ay tapos sa impyerno. Oh, sabihin ng mga pastor na Trinitarian, wala naman siya Old Testament yan ha. Nandoon, my dearest brothers and sisters. Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapatalon ng babae, karumal-dumal sa Diyos. Ang babae nagpapantalon ay karumal-dumal, itapon sa impyerno. Sabi ng Revelation 21 verse 8. Let's sabi, praise the Lord! Di, pumasok kami mahal. Nandoon ang pastora nila, Trinitarian. Ang hilig pa naman magdamit ng hanggang hita. Halos, wala na takip. Nagtinginan kami ha. Parang napahiya siya. Ang kanyang topic ng Bible study niya, iniba. Iba kanyang inano, ang kanyang nilagay si Adam and Eve. Si Adam and Eve raw ay walang damit. Wala, hubad raw. Di sabi ko, ba't hindi ka maghubad yan? Hallelujah, praise the Lord! Kaya tinakpan mo, tinakpan iyo dahil sagwa. Amen? Lahat mo sabi, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Kawawa naman, nilalang sa buong mundo. Dinadaya ang sarili, nagpadaya. Sa nagtuturo ng tatol piso ng Diyos. Ang nagturo, kawawa talaga, mahilig tayo sa colonial mentality. Dahil puti nagturo, pero hindi na alam, Christian High School, nag-drop out, nagtuturo ng 3 persons, ininggan yung buong daigdig. Pero, for 10 years, 15 years siya, nagpapreach ng gospel, nagtuturo na tatong piso ng Diyos. Halos araw-araw, pumunta sa hotel. Sa hotel, ibang babaeng dala. Yung mababang lipad ang dala doon sa hotel. Nahuli ng mga pulis. Kaya nga, napatigil siya sa TV. Ang ino na walang membro niya ngayon. Dati-dati, million na membro, ngayon mayroong walang netang 1,000. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Ay nagpaprinduwas na nagpadaya naman ang ating mga kababayan dito, minamahal na kababayan. Ako hindi. Galing ko sa Trinitarian. Nakita ko, may himala din. Pero ako'y Trinitarian. Nabasa ko. Ang nagtawag sa akin, Diyos mismo. Mga Panginoon, salita sa akin. Nagsalita ang Diyos sa akin. Hallelujah! Ang katotohanan ay baptism in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan mo naman, mali raw ang baptism in Jesus' name. Yung apostolic. Acts 2:38, mali raw. Dahil nasa Matthew 28 verse 19, teach all nations, Father, Son, and Holy Ghost. Tingnan mo naman, kaya read it, thoroughly, study, we have considered the words of the scriptures. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Name, singular. Name, in the name. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa pangalan. Isang pangalan. Pangalan ng Ama. Ano pangalan ng Ama? Ng Anak. Ano pangalan? Ano pangalan ng Holy Spirit? May pangalan yan. Dahil kung hindi mo kilala, sino ang Diyos? Wala kang kaligtasan. Amen. May pangalan talaga. Amen. Zechariah chapter 14 verse 9, isa lang ang pangalan ng Diyos.
Kindly read it, our beloved Brother Paul. Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, at sa araw na iyon ay magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Let's sabi, praise the Lord. Pangalan. Acts chapter 4, verse 12. There is no name in heaven given among men whereby we must be saved but the name of Jesus. Amen. Let's sabi, praise the Lord. Ang mga pare, 2,000 years ago, huwag kayo mag-react, minamahal mga pare dito. We love one another. Tayo nagkadaya lahat. Minamahal mga pare dito. We love one another. Hindi ko kakikalaban. Ang kalaban ko yung demonyo, turo ng Europa. 2,000 taon nakalipas. Ito turo ay demonic. Disciple. Lahat mga leader ng reliyon, 2,000 years ago, 400 years ago, ay mga satanik ng mga tao, dinaya ang Pilipinas. Mga killer, mga madirer, mga babaero. Ito nagpako kay Kristo sa cross. John chapter 19 verse 6, mga pare mismo. Yung minamahal, yung turo ang kalabang ko, hindi kayo minamahal eh. Kaya tayo nagtuturo, nagkuha ng katotohanan. Ibagay na bahagi namin natanggap sa mga Panginoon upang lahat ay pagpapalain at pagbahanan ng buhay ng langga. Acts 28, sinabi, repent, everyone of you. Yung po minamahal, nagtanong yung mga pare na nag-murder kay Kristo. John chapter 19 verse 6. Ang mga pare po, 2,000 years ago, 2,000 taon nakalipas, mga Roman Catholic priest from Rome, dahil under ang buong daigdig, hawak ng Roman Empire, ipinilit ang reliyon nila, Roman Catholicism. Nung ayaw ng mahal pang Isos, sumunod sa gusto nila, mismo na mga pare, na mga Roman Catholic sa Israel, ang sumigaw kay Pilato, ipako si Kristo sa cross. Ipako si Kristo sa cross. Ang tanong, saan sila ngayon? Ang mga pare na yan ay nasa langit na. Bakit? Naniwala kay beloved Peter. Sila nagsisi at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Amen! Nagsisi sila. Amen! Praise the Lord! Kindly, read it. Ang mga gawa, Kapitulo 2, talatang 37-38. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Minamahal, kapag napatawad yung kasalanan, tatanggap ka ng kaloob ng pagaling, ng himala. Pruiba na natanggap ang kaligtasan. Pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, ang iyong kasalanan na napatawad, ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi niya sa mga pare, repent, every one of you in the name of Jesus, for the remission of sins, so that you will receive the gift of the Holy Ghost, gift of healing, gift of salvation, gift of miracles. Kaya dito minamahal, pagkatapos sa krusada, tumanggap ang mga tao sa mahal ng Jesus at nagsisi at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. 99% lahat ng karamdaman na nagsagaling sa pangalan ni Jesus. Nagsagaling lahat sa pangalan ni Jesus. Gagalibat, kito magnagimati diabetes, mga isla, ang uli ng karamdaman ay kumagaling. Ang mga bakla, ang mga tumboy nagpabago, naging tunay na lalaki, ang mga bakla, ang mga tumboy naging tunay ng mga babae, ang mga NP naging tunay ng Kristiyano, ang mga minilip, mga rebelde, pagtanggap kay Kristo, naging mabait na, tunay ng Kristiyano, nagpagpano ng buhay, kawalan. May kabutihan na tanggap. Bakit natin pairal natin turo na hindi sa Diyos? Kung sa Diyos yan, hindi ka naasa ng baril, nagkabagi kayo magalit, pumaril ka, sabihin mo Kristiyano ka, sabihin mo Iglesia ka ng Diyos, pero may baril ka, kayo mga membro diyan. Tingnan mo yung mga nagtuturo na si Kristo hindi Diyos. Pakita yung may baril yan.
Hindi yan mga rang Diyos. Dahil ka sa impirno niya lahat yan. Dahil ka sa impirno niya. Lahat yan, dahil ka sa impirno. Dahil ka lahat sa impirno. Di mo ulit. Bakit mo hindi salita? Pag-ibig ni Kristo sa Jesus Miracle Christian Ministry, may karamdaman ka, gagaling ka. May problema ka, malutas. Hallelujah! Ikaw'y salbahe. Mawala pa ka salbahe mo. Babaero, sugarol, kidnapin. Mawala ang iyong pagkamadil at pagkakiler. Pagsakustin na sa iyo. Everyone, matakutin, salbahe. Mawala lahat yan. Magbabago ka dahil sinabi ng Biblia, therefore, if a man be in Christ, he is in your creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Lahat ay bago na. Kapag ang Kristiyano si Kristo na sa iyo. Lahat mo sabi, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Magbangkit tayo ng ilang sita sa Biblia. Ang bakit na pag natin kumpleto pagbangkit. Ating dinadaya ang mga membro, dinadaya natin ang mahal pang Jesus, dinadaya natin ang sarili. Sabihin lang, God the Father is the only true God and eternal life. Samantala, wala din sa Biblia yan, nakalagay sa 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Amen! Hallelujah! Kailan rin hindi pa nakabasa. Kailan? Badirap. Jesus Christ is the true God. Isa lang ang Diyos. Si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Minamahal, pansinin po ninyo, Jesus Christ is the true God and eternal life. Baka sabihin niyo, ibang tinutukoy. God the Father. Alright? Sinabi, siyang buhay. Sa John chapter 14 verse 6, sabi ng mga babae tapay ng Jesus, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako. Sinabi sa 1 John chapter 5 verse 20, Jesus Christ is the true God and eternal life. Sino nga buhay? Amen. Siyang Diyos na tunay. Tunay na Diyos buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is a true God and eternal life. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ngayon, gamit naman ng logic, correct thinking. If you believe that Christ is God, and it turns out He's not God, it's not written in the Bible that He will be penalized in hell. Hindi nagsasabi ng Biblia, kapag naniwala ka si Kristo ay Diyos at lumabas na hindi pala Diyos si Kristo, itapong ka sa kadagat-tagapoy. Wala po dito. Ngunit dito nagsasabi, kapag hindi ka naniwala si Kristo ay Diyos, doon ka lalagpak sa kadagat-tagapoy. Inferno. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So, hinahanap niyo yung katotohanan. Hanapin niyo yung katotohanan sa nangaral ng Ebanghelyo. Sa ministry na yan. E baka ginagamit ang diablo yan. Lahat kayo ay pinagtungo ninyo. Amen! Hallelujah! Kapag naman kayo, huwag kayo magpadaya. Tayo matutalino. Amen. Lord. Jesus Christ created the heavens and the earth. God the Father is the rock. Deuteronomy chapter 32 verse 4. God the Father is the rock. In this Christ is the rock. Paano ngayon? Sabi, ay nagtugma. Huwag mo pasundin ang turo ng Biblia sa iyong iniisip. At mababaw kang mababaw. Wala kang alam dahil wala kang espiritu ng katotohanan. Jesus is the rock. God the Father is the rock. Kaya isang konklusyon ng God the Father, siya na katawang tao. Siya si Kristo, bilang tao, si Kristo.
Son of God, hindi God the Son. Ang God the Father, direct, bumaba. Hindi nagbabago, direct din. God the Father, direct. Nagkatawag tao, direct din, direct, bato. Amen. Let's mo sabi, praise the Lord. Dali. Kaya mahal, ang Biblia ay kukunti ang iyong alam. Kaya kawawa naman kayo. But ignorance of the law, ignorance of the word of God, will never excuse you, deceive. If you deceive many, all of you will be thrown into hell, where worms die, flat and fire is never quenched. Amen. Liars go to hell. If I'm telling a lie, I will end up in hell. If I be liar, no signs and wonders, no Jesus Christ, it will be confirmed. Hindi sasama na ako ng Diyos na mabait. Walang signs and wonders and miracles. Hallelujah! I'll be under the complete mercy of the NPS, the rebels, who are so angry with me. They're so angry, they hide away from me because they deter me. They hide away from me. It's written in the Bible, if you are a righteous man, a man of God, your enemies will hide away from you for fear of you. Dahil sa takot sa'yo, ikaw ay tunay na Kristiyano, matuwid na Kristiyano, ang mga galit sa'yo, nagtatago dahil sa takot sa'yo. Amen! Nasaan yung magalit sa akin, mga rebelde, nagtatago dahil sa takot. Amen, sa Biblia. That is one proof, again, that God is with me. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito ba'y nakakasama? Nakakabuti. Pag kayo naniwala, ang kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos, that will make you free from the law of sin and death. You can live above of sin and death. You are over and above the law of sin and death because you have the Spirit of the living God that will bear fruit. The nine fruit of the Spirit, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, and gentleness, and gentleness. Against us there is no law. There is no more law for you. The law of sin and death. The natural law of sin and death. And the natural law of death and hell. You're above all this law. Sa ibabaw ka na ng naturalisa, the meter of sin and death. Ikaw sa ibabaw ka na ng karikasan ng kamatayan at kasalanan. Hindi ka na magkakasala, hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na mamatay, akit sa langit, hindi ka na daan sa libingan, magmahal ka na buhay na magkan. Amen and amen. Sa Biblia, hindi ka tatablo ng bala. Walang sandata magtagawin laban sa'yo pag ikaw patuloy na Kristiyano. Tunay na Kristiyano, walang sandata magtagawin laban sa'yo sa kanadaan. Hindi ka nadaan sa libingan. Akin sa langit, magbabala ang buhay na magkan. So may kabutihan. Gagiling karamdaman ninyo. Magbabaw ka. Wala kang pagkain. Lord, pagi ng pagkain. Dako. Napakabait ang Diyos. Hallelujah. Nandiyan. Hallelujah. Praise the Lord. Darating. Tunay na tunay. Amen. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Una mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4. At lahat na nagsisinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Amen. Hallelujah. Kristo. God the Father, sa Deuteronomy 32, verse 4. God the Father ay paturin. Amen. Let's say, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sinabi ng Biblia, ikaw ay may pananampalataya sa Diyos na buhay, at ikaw ay nag-aayuno, nanalangin ka 40 dias, 2 buwan, 3 buwan, hindi kumakain. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na wala na maging imposible sa'yo. Think of it, walang imposible sa'yo. Ha? Diyos na nagsalita, walang imposible. Oh, walang imposible sa akin. Dahil ako'y nag-fasting ng 40 days, 3 times, 56 days, 1 time, 41 days, 1 time, walang tubig sa araw, 3 months and 3 days, I fasted, 9 days without water and food, 20 days, 10 days, inilang 150
years? Grabe ang kapangyarihan nandyan. Walang imposible sa'yo. Minamahal, 1989. Sabi ng people, magkaroon ng lindol na malakas bago matapos sa 1989. Nakalagay sa headline, sa newspapers, headline. Dala ng 80% was spent by me in fasting and prayer. The Lord God promises, if you live an austere life, self-abstinence, because you have faith in God, God will impart to you great power from on high. Nothing shall be impossible to you. Think of it! Nothing shall be impossible to that man. Lead hundreds of billions of aliens, soldiers from other planets, if it's true, they will attack. I will assure you, I will arrest them all in the name of Jesus. I will arrest them all in the name of Jesus. Lead Russia and Palestine attack. If our countrymen will not accept Jesus Christ as their personal Savior, they continue on fighting the crusade of Jesus, I will allow Russia and China to conquer our lands. But after 30 days, I will decree they'll all be blinded. I will decree that the Lord God will smite them with blindness. All of them will be arrested in the name of Jesus. They will become all prisoners. Possible to me. Because faith in God. Rebellion in Mindanao. Rebellion in Mindanao is very simple. All the mayors, the governors, congressmen, invite us to sit in your places. Rebellion will be stopped. Terrorism will be stopped in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Those are teaching lies and falsehood. See the wheel of prophecy. Here it's written, Jesus is coming. 2 Thessalonians 3:11, 3:1, 4, 3, 3:11, 15. Jesus is coming. God is coming. One God. Ito naman yung malakalagay dito. One God. Ito whale of prophecy. Jesus is coming. God is coming. Jesus the rock. God the rock. God the creator. Jesus. God the redeemer and savior. Jesus redeemer and savior. Maraming mga sitas na Jesus Christ, mga Panginoon ay savior and redeemer. Ang kanipader sa Old Testament ay Redeemer and Savior, marami pong sitas. Dito naman, Jesus, first and last. Sa New Testament ay Jesus Christ, the first and the last. Sa Old Testament, God, the first and the last. Maraming sitas. Dahil ang Diyos ay nakatawang tao, siya rin yun. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, Jesus Christ, the first and the last, bagaman sinabi sa Old Testament, God the Father is the first and the last. Sa New Testament, Jesus Christ, the first and the last. Maraming sitas. Bakit? Dahil ang Diyos, dama, ay nakatawang tao. Amen! Praise the Lord! Dito naman, Jesus the King. Sa New Testament. Sa Old Testament, God the King. Maraming sitas, God the King. God the Father is the King in the Old Testament. Sa New Testament, Jesus Christ is God the King. He's King. Amen? Jesus the King. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. God is shepherd. God the Father sa Old Testament ay shepherd. Amen? Sa New Testament, Jesus Christ the shepherd. Amen? Praise the Lord. Di maliwanag? Mahal, i-focus po natin ito para makita po ninyo at kopyahin ninyo yung mga sitas. Tandiyan po mga sitas. Mayroon. Yamin naman, kitang-kita nyo. Ang katotohanan ng mga nadaya.
Elmay, hindi tayo masisi sila eh. Nadaya lang ng demonyo. Sila nga nadaya. Kaya walang kabutihan magagawa. Kaya ikaw, you are still entangled with the cares of the world. You are carnal. You succumb to the whims and caprices of the devil. You're not living a holy life. You have the power to resist the devil. Sunod-sunod ka sa Diablo. Anong inject ng Diablo? Sunod ka roon. Pwede lang magpantalon dahil ng Diyos maganda, nagpantalon. Basahin mo sa Biblia, ang babae nagpapantalon ay karuwal dumal, itapon sa impyerno. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito ay hindi lang salita. Pag nakadalo na, mga 2 months, 3 months, nakapantalon sa amin, di, aming panalanginan, ayaw gumaling. Sister, sabi ng mga Panginoon sa Biblia, pero maldumal ang nagpapantalon. Mangako ka ba na tanggalin mo pantalon mo, palitan ng palda? Opo. Pag panalangin namin, gumagaling na. O, tingnan mo. Amen! Amen! Praise the Lord! Dahil ang kiramdaman ay bunga ng kasalanan. Amen! Mark, chapter 2, verse 3. O, 5 minutes na lang, minamahal. Paano yan? Kaya dumalo na lang sa krusada. Kaya December 31. Ibig na ng langit. Ayaw ng impyerno. Dumalo ko sa krusada. Sa December 31, doon sa Lunita. Sa Lunita Park. Ibig niyo maligtas kami ng Diablo. Sa mga hold-upper, mga kidnapper, mga rapes. Dumalo kayo sa krusada. Magpaputis sa pangalan ni Jesus. Ibig niyo ng langit. Ayaw ng impyerno. Dumalo kayo sa krusada. December 31. Ibig niyo maging tunay na anak ng Diyos, Kristiyano. Pag manalangin ka, tingin ka, dumalo kayo sa krusada. Tanggapin ang buhay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Ano naman? You need the Spirit of the living God to become a child of God. We love you so much, but our dear Jesus loves you more. He suffered and died for you in Calvary to give you eternal life. Hindi lang buhay sa piling ng Diyos, pagpapala, lahat. Sinabi niya, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen and amen. Praise the Lord. Attend, repent, and be baptized in the name of Jesus. Your incurable sickness and disease will be healed. The Lord God will bless you abundantly. As we see. If the ship of your life's tossing on the sea of stripes, you need someone. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Napakinggan po natin ang pangangaral po na ating Madam Evangelista with Estrada Almeda, na meron lamang po tayong isang Diyos na dapat paglingkuran. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating minamahal na mga viewers, sa lahat po ng mga naabot ng ating banal na gawain ito, ang paniwalaan po natin na yung totoong pangangaral po ng Estrada Almeda, at tayo po'y maabot sa lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah. Na kung saan meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan para sa mga baguhan, sa mga nandyan po sa inyong mga tahanan, pananampalataya. Ang pananampalataya po'y nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po'y nasa Hebreo 11:6, mga kapatid ko at mga kababayan. At ang pangalawa po ay pagsisisi ng ating mga kasalanan. Ito pong pagsisisi ay napakamalaking bagay po na magagawa ng tao, sapagkat kung ang tao po ay gumagawa ng kasalanan, siyempre siya po ay mapaparusahan sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit ang pagsisisi po ay daan ng pagbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Repentance. Pagsisisi sa ating makasalanan. Ito po ay nasa Acts chapter 3 verse 19.
Ang pagsisisi po ay daan ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya yung una po ay pananampalataya sa Hebreo 11:6 at sa Roma 10:17. Pananampalataya po ay kailangan para sa ating malapang tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Ito pong pagsisisi ay para sa atin naman po na tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon o sa harapan ng tao. Kaya kailangan tayo po ay magsisi. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan sa mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Atin po munang babasahin bago natin tanggapin ang ating mahal na Panginoon para hindi po masayang yung ating napakinggan ng salita ng Diyos ay pinangaral ng ating mga pastor, Evangelist William Estrada Almeida, na tayo pinaniwala sa isang Diyos. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawahan mula sa harapan ng Panginoon. Ang pagsisisi po sa ating kasalanan ay magiging daan upang tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan at darating po yung panahon ng kaginawahan. At ngayon, tayo po ay nagsisi na sa ating kasalanan. Kailangan po natin magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po yung water baptism Jesus. Sa Acts chapter 2 verse 38, ang sabi ng banal na kasulatan, pinangaral po ni Apostol Pedro na kung saan lahat po ay kailangan magsisi sa mga kasalanan na gawa. Ang sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismong bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sabi po ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya ibig sabihin, pag nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mapatawad ang ating kasalanan, ilubog tayo sa tubig, pagbangon natin doon sa tubig, sa bautismo, yung ating kasalanan maiwanan na doon sa tubig. At pagbangon natin doon, tayo po yung bago ng nilalang. Ang sinasabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. At yung water baptism din po, katulad ng binanggit na mahal na Panginoon kay Nicodemos, yan po ay nasa John chapter 3, verse 1, 3 and 5, na kung saan ang mahal na Panginoon Jesus mismo kausap si Nicodemos. Hallelujah, isang leader, ruler of the Jew, na kung saan mga kapatid ko, siya po ay talagang pinilit ng mahal na Panginoon na dapat makumbinsi. Tayo ganun din. Kung lumalapit kayo sa ating mahal na Panginoon Jesus, dapat mapilit tayo ng Diyos na magkaroon ng pagkakataon na makumbinsihan. Sabi rito, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuwad sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Sinabi sa kanya Nicodemo, paanong may papanganak ang tao kung siya matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Sa isang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Ibig sabihin, kailangan talagang mangyari, maganap natin yun. Yung maging born again. Kaya dito po sa verse 5 na kung saan sinasabi nga, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya ibig sabihin,
ang ating apat na reglamento ng kaligtasan: faith, repentance, baptism of water in Jesus' name, and baptism of the Holy Spirit. Kaya pagkatapos ito, sa John 1:12, lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng kapatan, maging tunay na anak ng Diyos. Kaya sa ating maminaman na mga kababayan, naniwala, ligtasan na pakinggan natin sa ating mahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ang mensahe ng one true God. Tanggap sa ating mahal na Panginoon Jesus, ito na magiging dahilan na tayo po ay tinawag ng Diyos sa maglingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin, sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y nagpapasalamat at nagbabalik loob sa iyo. Humingi ako ng tawad sa lahat ng makasalanan na nagawa. Magmula ko'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren, follow this prayer. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you, I trust in you. Save me. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, dearest Jesus, at po nang tumanggap sa iyo, sulat mo kalamang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At sa mga foreigner, Father, dearest Jesus, bless them, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially. In Jesus' name, Amen. Tayo po manalangin sa ating mga karamdaman, sa ating mga problema, at tayo po may pangailangan sa mahal na Panginoon. Magkaisa po tayong manalangin. Yes, Lord, dearest Jesus, lahat po ng mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, amin po mga viewers, lahat po na sumubaybay sa programang ito ng Jesus Miracle Hour. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po lahat ng aming mga kababayan. May mga sakit, pagalingin mo, mga problema, itutasin mo, ang kalamakaidingan, ipagkaloob mo sa malang kaparaanan. COVID-19 wipe out throughout the world to the person of beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. All kinds of sicknesses and diseases, because out of the name of Jesus, hallelujah ka, lahat ng mga may karamdaman, mga problema, mga kahirapan sa buhay, maalis kayo. Sa pangalan ni Jesus, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problems be solved, poverty and vices be gone. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Victory of dearest Jesus. Lahat tayo pagpalain ng ating pinakamamalaking Jesus. Sa pangunang panalangin po natin, Mahal Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa turo at aral ng ating beloved Mama, dear assistant pastor, din na si Almeida, at sa beloved Almeida children, Almeida family, kami po nagpapaabot ng isang mapagpalang oras sa lahat po ng ating mga gawain. Huwag natin kalimutan, Bangar La Union Outreach Station ang ating gawain Wednesday, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Pag-araw po ng Biyernes, overnight prayer po natin alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. At pag-araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 rin po ng hapon. Yan po ay Sunday service natin at this coming October 27, last Sunday of the month na po, Holy Supper po natin, September 27. Ito po ay dito sa ating Pastoral House Chapel, Bangar La Union. Kaya tayong lahat ay pagpalain ating pinakamamalaking Jesus. Maglingkod tayo na may kainitan sa ating pinakamamalaking Jesus. Tandaan po natin, for prayer and counseling, pwede pa po kayong tumawag 0918-746-4653. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran na kung saan po kayo malapit, na pwedeng dumalo po kayo. Lalo na po, napakinggan po natin ang pangaral ng ating mga pastor, there's only but one God. Kayo po ay maka-attend dyan po sa ating main church, at yun din po sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating po mga outreach station, sa abroad. Lahat po tayo ng mga tinatawagan ng ating pinakamamahal na Jesus, maglingkod na po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po kung saan po kayong malapit na pwede po kayong dumalo. Ang panalangin nagkakaisa ay pinakikinggan ng Diyos. Lahat tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus.
pagtatapos sa ating banal na gawain. Manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Opo, pinakamalabay Jesus, maraming po salamat muli sa gabay at patnubay mo sa aming banal na gawain, Jesus Miracle Hour. At patuloy po namin sinishare ang iyong word, share ang iyong love of God sa lahat ng aming mga kababayan na sila pa yung maabot mo. Mahal pa ino, lahat po ng mga may sakit, pagalingin mo, mga problema, tutusin mo. Pagpalain mo po kami sa physical, material, financial, spiritual na bagay. At sa banal na gawain, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pagpalain mo lahat ang mga kababayan namin sa turot aral ng aming pong parents in the Lord. Pagpalain mo kami. Bigyan mo kami ng kalakasan, malapay noon sa aming pamamahinga pagtulog ngayong gabi. Bigyan mo kami ng mapayapang pagtulog at isip mo kami ng maaga bukas upang kami po'y patuloy na makapagpuri at makapaglingkod sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat. Ingatan mo po kami, malapay noon, at patuloy mo kaming balutin na yung banal na dugo at kapangyarihan. Pagpalain mo po kami ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. I love you so much, beloved brethren, but there is Jesus who loves you more. Ito pong yung beloved ordained preacher, Nanding Manalang. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tunay na pag-asa. Takwa
ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang gulong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan ay nagiyakan, mga mahal nila sa buhay di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka lang? Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap, mawawalang lahat ang kay Jesus ay tumanggap. Ng paghihirap, kaligtasan ay tiyak, ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisi, huli na, sana ay hindi pinanganak. Ang mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta. Tunay bang handa ka na sa isang kisap